daw yun. Gusto ko na kainin. Hulaan nyo, ano yan? Tuyo na lang ang kulang Pwede Ano pa yung mga clue? Tuyo, pandesal. Ngayon ko lang nakita na may pandesal. Ay, talaga ba? Mas ano ka, mas yung isla ka, mas yung maalat na tuyo. Tsaka alam mo, sobrang perfect ko ngayon kasi tag-ulan. Alam na nila. Pero wag na natin patagalin, patingin na natin sila para makakain na tayo. Good morning, mga kapatid! And just like that, June 7 na. Nakapagod tayo ng June. June na pala? Oo, mayad na aga sa wikang Bicol Birap. Ngayong nadadalas na ang mga pag-ulan. Saktong-sakto, itong mga hinanda namin para sa inyong mga agahan. Imagine na lang po, malamig na panahon, umuulan, nasa bahay ka, music, tapos nakakain yung ganito. Talaga naman, pampainit ng tiyan, pandagdag ng much-needed energy for the day. Energy para humilata. Yan ang masarap gawin pag kinakain. At saka di ba, Mama Des, mahilig ka sa maulan na Super panahon. gusto ko yun. Mas gusto ko yung ulan kesa sa mainit. Ayan. So, saktong-sakto yan, di ba, Mama Dems? Kaya naman, paborito ito ng mga Pinoy. As in, legit na all-time favorite. Tipong panahon pa ng mga Kastila. As in, ganun na katagal. Di ba, Justin? Oh, speaking of Castilla, di ba? Ito, yes na yes, mga. Pero sa ilan natin mga kapatid, itong champurrado, sinasabi nag-originate sa Mexico, which was, of course, conquered by Spain also. Kaya may mga influences tayo na ganyan. Tapos, nadala na lang dito sa Pilipinas. Dahil nga likas na sa ating mga Pinoy ang kahiligan ng sa tsokolate. Ayan, mahilig tayo sa tsokolate, di ba? Kaya ito na nga, champorado, di ba? With that chocolate flavor. Pero yaman din lamang na nandito kami ni Jess. Ayan, hindi Yes, pwede. meron ng bagong champorado flavor. Hulaan nyo. Hi, ano pa ba? Alam na. Ubeng-ube. Ito na nga, dala natin ito ngayon. Ito papatikim natin sa inyo, sa amin. Ni Angelique and John ng online merienda. Ay, teka muna. Ulit. Angelique and John's Online Merienda. Yun ang pangalan po ng business nila. Kasama natin ngayon, syempre live, si Angelique at si John. Halina kayo. Pasok na kayo. Good morning. With the baguette. And si Monique. Monique ba? Apo. Ayun, tama ba Angelique and John yung pangalan ng inyong business? Angelique and John, pero Monique. Ito po yung Si Monique. Admin ng Facebook page. Kailangan na akong kumain para Sino to? Anak po na. Ay, ano po? Si John Lick po. Pinagsamang pangalan namin. John Siya ba yung nasa picture? Opo. Na baby sa shirt nyo? Siya yung... Ay, hindi pa. Bali quality clothing po. Okay. Hindi, pero ito... Ay, hindi po. Okay. Nakonfuse na rin ako. Talaga. Ang ganda naman ng John Lick, papelikulan eh. Pinagsamang pangalan namin. Ayan. At si Monique, andahan mo kami kung ano itong mga dala nyo para sa amin today. Hello. Ay, meron po yan. Ayan po, meron po kaming ube at champorado chocolate po. Yung ube po kasi, yung likas po sa atin na, usually po kasi Hershey lang po yung nakikita nyo. Ngayon po, meron po tayong ube na kakaiba. Ube alaya po siya. Bagong-bago. So wait, kayo yung gumagawa nung, paano nyo hinahaluan ng ube, yung champorado? Sa amin din po galing yung ubi halaya po. Wow, ayan. Sinalo po namin. Ang gusto ko pong malaman, Miss Angelique, ito po ba ay ito lang ang inyong pinaka produkto na binibenta? Ano pang iba? Ayun po, may sopas pa yun po. May sopas po, may May palabok, may ginataan, may gitang halo-halo, may lukyang sariwa. Kaya, hindi ko alam, ito yung nung bata ako nararanasan ko, yung mga karinderya na lahat desabaw na pagkain. So, andyan yung lugaw, arroz caldo, champorado, sopas. I think kasi kultura din ng Pilipino na nagme-merienda tayo any time of the day. Yan yung parang in-betweeners natin. Kasi sa totoo, sa Pilipinas, di tayo 3 beses kumakain. Kadalasan, yung paunti-unti tayo kasi Hanggang 7 yan. Hindi kasi talagang tayo, manggagawa tayo halos lahat eh, 'di ba? So whether nasa bahay ka or nasa labas ka, ang kina-crave talaga nating pagkain kadalasan ay merienda. Ito yung top 2 ninyo na naibebenta. Opo. Okay. So usually ganito po, magkano po yung ganito kaliit na bowl, ganito po kalaki, or meron po ba kayong parang platter? Are we gonna try it na?
Try na po namin. Tara. Try niyo Price po. points niyo po. Sige Bali lang. po meron din po kaming online order po. Bali umabot po yan siya sa Malalayo, Malabon, Parañaque, Quezon City. Cavite po, Laguna. Marami po, Laguna. Bulacan po. Sige, ako na may... Pero saan ba kayo based? Caloocan po. Caloocan. May pao Pero po. ma'am, sa ngayon, sabay ba na mabenta talaga yung flavors equally? Opo, or parehas mabenta po. yung chocolate? Dati po meron pa po kaming pandan champurado. Uy, wow! Pandan! wow. Ano nangyari? Kasi tinigil po muna kasi namin dahil medyo po yung Pricey po yung price eh. Sa bagay Pero nga masarap naman. po talaga. Ano ba ang gusto ng tao? Yung malapot, yung medyo malapot? Yung malapot po. Kasi po yung nagpapaano po sa kanya labnaw po, yung gatas po. Yung bigas mong gamit niya ay malagkit. Opo, Malagkit po po. yan. Kasi ang ganda ang pino, mami. Oh. Wait, ang sarap. Siyempre, nandun kami sa ube. Yes. Ganda ng texture. sarap. Pero lasang-lasa yung ube. Hindi siya yung yung tipong sasapakin ka na lasa ng ube. Very mild lang. So, sinampal lang, gano'n. Sinampal lang. Sinampal lang yung lasa. Sinampal lang. Ube, Yan. hindi yung ube Okay, flavoring niya. taray. Yung chocolate nyo po, anong pampalasa? Kasi yun ube halaya. Ito ba tablea? Opo, at saka Hershey po. Hershey. Hershey powder po. Hershey Tapos powder. meron pa pong tablea po. Kaya pala, parang yung lasa niya hindi ganun katamis, no? Kasi cocoa Actually, powder. saktong-sakto, no? Yung Hindi nakakaumay. Pero ito, matanong ko lang. So, 2018 kayo nagsimula. Pero nito lang kayo yung talaga nag-viral, yung mga Opo, pagkain. pag- Bali, ano po kasi nagtatapsilog po kami dati, mga shake, mga kwek-kwek. Oo. Nag-deliver pa po kami sa Divisoria. Pero itong pandemic po talaga kami nag-boom. So, ano yung turning point? Bakit sa tingin nyo nag-boom noong pandemic? Ano po, lahat po kasi ng tao na sabay, kumaga, ang hilig po kumain po ng kumain. Bali, nagdi-deliver din po kami, doon po kami pumatok. Doon talaga. Meron din po kami midnight snack. Champurado po. Hanggang Midnight. midnight po. Okay talaga. Hanggang madaling Okay. araw. Siguro yung iba nilalagyan pa ng tuyo. Opo. Pero ma'am, right now, are you just online lang po? Hindi po, ma'am. May Meron walk-in kayo. po. Ah, nga pala, Meron may sila. branches nga pala. Meron po kaming walk-in sa delivery po. Bali, asawa ko po nag-deliver sa mga malalapit lang. Pero pag malalayo po, lalamog na. Very hands-on po talaga kayo at grabe talaga yung paggatas. Alam mo sa totoo, minsan yan yung nagpapasarap din yung gatas na inilalagay eh. Sobra. Ang sarap, guys. Masarap. Oo, as in. At grabe pila ha. Grabe po pila. Wait lang, Patok na bakit yung patok. naging viral? May bumisita na vlogger? Ganun ba Opo, yun? meron po. Iba din. Gaano kalaki sa marketing Sino? yun? Ayan, Para sa ating admin ng ating Facebook page, gaano kalaki Grabe po yung tulong? ng Facebook po talaga. Alam po yung dating hindi po pinapansin ng merienda, lagi po kaming may tira. As in, umiyak na po kami na parang, ano ba yan, di naubos yung tinda namin. Pero simula po nung nag-boom po kami nung pandemic, grabe, dinadayo na po talaga kami. Very good naman yan. That's Ano naman amazing. ang payo nyo dun sa mga nagsisimula pa lang ng mga food business para gumanda din ang negosyo nila? Bali ano po, kasama po talaga sa pagsubok yung mahina po talaga. May times po na mahina, may times po na malakas. Tsaka wag din pong babaguhin yung ingredients. Kung ano po yung nasimulan, yun din po dapat. Kasi kung titipirin po bigla, kasi depende po sa kita. Meron po kasing ganun nagtitinda po eh. Consistency lang po yung Opo. napakahalaga. Kasi Binababa nila kung ano yung po yung kahit magpataas na po yung puhunan, go pa rin po kami. Kasi ayun po nakasanayan po sa amin kasi mahirap po hindi na bumalik yung customer. Ang tip niya na. Alam mo po, honestly po, ma'am, anong suki po namin mga office po? Yung office po na mga call center, dinadala pa po yan sa gabi hanggang madaling araw. Tapos mga doktor po, marami po, nagpupuyat. nakakatawa po talaga. I think kasi maganda rin na very focused yung business model nila, mami. Nakita mo yun, sa negosyo kasi minsan pag masyado ka maraming gustong gawin, nahihirapan ka mag-penetrate ng market. Meron na rin po mga celebrity po na nakatikim. Ah. Like po sila ano po, sa anak po ni Rapi po, pumorder po sa amin. Pamangkin. Pamangkin po ni Rapi po. Si Ma'am Catherine Tulfo. Ito, madami tayong kapatid. I'm sure gustong pasukin yung negosyo ng pagkain. Kailangan ba malaki yung kapital? Hindi naman po. Kumbaga parang papaikuti-kuti nyo lang po. Hindi naman po kailangan na malaki po kagad yung magiging puhunan natin. Kailangan po talaga mag-start po tayo talaga sa wala. Kaya hanggang sa lumago po na lumago. Pwede ba mag-flex sila ng contest? So sa isang araw, ano usually kita? Kahit digits lang, kung hindi kayo, Nung talagang first time talaga nag-trending po kami, malaki po. Sige na, sabihin mo na sa amin. Wala, tayo lang naman na nag-uusap. Hindi ba? Hindi, sabihin natin kasi kada bowl, magkano ang tinda ninyo ng ganito. Bali ano po? Depende po kasi yan. Meron sa online po kasi may plus 10 po kaming ginagawa. Sa mga Like pasay. okay. this one po Dahil nga, kapag walk-in 25. Oo. Then kapag gagawin po sa online, plus 10 lang. Mami, ganito para mas madali nilang masasagot. Ilang Ilang bowls? bowls?
ng champurado ang Ang kaya. pinakamalakas nyo? Siguro Hindi po, yung kaldero po, naka-20 kaldero po kami. Yung malaking kaldero, wow. Ilang bowl sa isang kaldero? 70 serve. Oh, sige. Ang galingan mo, Jess. 71,000 Okay, po. Jess. 140. times 20. Nung time na At times 20. 20, no? Okay, tapos, so 140. 700, 1,000. Hindi, kasi yung 20 kaldero po, iba-iba po. May sopas po, may ginatang, may Marami okay. pa kasi 140 iba-iba. times 20 ba? Sayang po natikman nyo rin po yung sopas namin. Sa susunod. Balik po kayo, ma'am. Saka I'm sure mabenta yan ngayon dahil tag-ulan. So, imbitahan na ho natin yung mga kapatid natin na gustong umorder sa inyo. Iniimbitahan po namin ng mga taga-Caloocan, hindi lang po taga-Caloocan. Maraming lugar po sa Metro Manila po. Pwede, sa mga gusto pong tumikim po ng online merienda namin, Pwede po kayong umorder sa online page po namin na Angelique and Jan Online Merienda po. At may sasagot po sa inyo. I-search nyo lang po yung trending champurado, lalabas na po yung mukha namin. Thank you for Saka feeding us today. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta po sa tinda po namin. Since day 1 hanggang ngayon po, thank you po. Maraming salamat, Angelique and John's Online Merienda. Thank you for being here sarap today. Saka thank you po rin sa t-shirt namin. Wow! Mega Thank you lang sa Ma'am Carla. Amazing. Oh, Mawa, alam mo na. Okay, now I know. Alam mo na. Para sa sulit na ganda po ng ating morning, wag nang bumitiw sa panonood ng Good Morning Kapatid. At malay nyo, kayo nang manalo sa aming special Kagumoka Ako contest by Sulit TV. Simpleng-simple lamang po ang mechanics. Tutok lang sa Good Morning Kapatid. Abangan po ang isa-flash naming question of the day. Ang inyo pong sagot ipadala sa aming Facebook page with your selfie. Habang nanonood po ng aming programa, mas pangmalakas ang sagot, mas wagi. Ang dalawang sagot po na mapipili, babasahin namin sa pagtatapos ng show at winner po ng tig-isang Sulit TV powered by TV5. Para sa sulit na panonood, mga kapatid. Kaya naman Kagumoka, go, selfie at sagot na! Sulit lang kasi wala ka nababayarang monthly. Oh, Diba? Hindi mo naiintindihan yun. Oh, tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Kapatid, ito tanong ko sa inyo, K-drama fan ka ba tulad ko at nangangarap magka-moment sa Korea kasama ang inyong opa? Abay, hindi mo na kailangan pumunta pa ng Korea dahil sa roof deck ng isang mall sa Makati, perfect ang Korean feels. Alamin natin ang iba't ibang pagkain at Korean culture sa trip ni Maui. Annyeonghaseyo! Ikaw ba ay K-drama fan at certified delulu pagdating sa mga opa tulad ko? Nako, samahan niyo po ako maging Korean for a day dito sa K-Park, Philippines. Siyempre, bago nating simulang ikutin ang lugar, abay full experience dapat ang Maui K-drama lead actress era. So ito po yung tinatawag nilang hanbok, which is a traditional na dress para sa Koreans. At makakasama po natin ngayon at makausap si Mr. David Kang, ang Operations Manager dito sa K-Park, Philippines. Annyeonghaseyo! Annyeonghaseyo! Ayun. Kailan po ba na-establish itong K-Park Philippines at paano nabuo yung concept? Nabuo siya nung year of 2022 Okay. at na-build siya nung last year lang. Yung idea nitong K-Park natin ay galing sa owner ng K-Park. Ang pangalan niya ay si Mr. Hwang Chur Park. Sa kanya na nanggaling ang mga concepts, mga ideas at lahat ng brand na nandito sa K-Park, sa kanya po nanggaling. Koreano siya pero
Pisong Pinoy naman siya. Pusong Pinoy. Yeah. Parang ikaw. Oo, parang ako din. Oo, grabe nagulat ako si David. Mas magaling pa mag-Tagalog kay Justin. Isa-isahin po natin, Sir David. Ano yung mga pwedeng gawin dito sa K-Park Philippines? Meron kaming goun, which is Korean traditional attire, hanbok, which is called hanbok. Yeah. Rental shop, we have rental shop, and Korean barbecue shop, Korean butchers. Meron din kaming Pike's Coffee at photo studio. Sir David, ano yung mga bestseller niyo sa kape? Ang bestseller namin dito sa Pike's Coffee is the Pike's Original Coffee, which is our signature menu. Okay. At saka si Caramel Macchiato. All of our ingredients are coming from Korea. So, kailangan mo muna siya i-upload sa Instagram. Kailangan lang natin i-hashtag ng K-Park. Tapos lalabas na siya dito. Pag pumili ka na ng frame i-print natin. So, ganito yung labas Ayan, niya. ang ganda ng quality. Very nice. Ate, try natin yung mga tanghulo. Alam ko ang bestseller dito ay yung strawberry at saka yung mandarin kasi ubos na siya. Pero sa ngayon, anong magandang i-try na flavor, ate? Green grapes. Sige, ate, isa nga pong green grapes. Yung labas niya, crispy siya na parang glazed na sugar. So crunchy. Ipakita natin yung 10-1 bread. Okay. Ayan po siya. Ooh! Wow! Look at that! Oh my gosh! Ang sarap! It's good naman po. I like the ambience po of the place, especially po for students, lalo po for pag nagre-review po yung mga students and shit. I was interested, like, what does it taste like? So I found a place also to be comfortable while working. So I usually hang out here alone. First impression actually is that the vibe and ambience is very chill. And ayun, bonus na rin, I guess talaga cute. Masarap ng pastries din. Morning mga kapatid. We are inviting you here at K-Park, Glorieta 1, Makati City. You can also follow and visit our SNS page, Instagram and page, K-Park Philippines. Maraming salamat po. Kamsahamnida. Kamsahamnida mga kapatid! Abangan po ulit sa susunod na linggo kung saan na naman ako dadalhin ng aking mga paa. Puro good vibes lang. Ito ang Trip ni Maui! Kung may pa-Korea si Maui, doon na siya. Di tayo sa France. Diyan ka na, France Maui. tayo, oo. Pero ito, Justin, bilang ito na yung mga nasa harap natin, no? Pastries from France. Ikaw ba, matanong ko, sweet tooth ka ba? Sweet. Nako, Just, hindi lang sweet tooth. Ano? Sweet teeth. Madami. Hindi, ano, bakit? Sweet son, sweet brother. Ganon. Joke. And then, Kaibilit. Love it. I love sweets. Diba? Meron ka paborito? Sugar is life talaga, Totoo, Jess. Actually, oh. Actually, mas gusto ko ang sweets kapag nahalo sa pastry. Oh. Kasi nababalanse. Kaya sakto itong na-discover natin, mga nakakasosyal na dessert sa murang halaga mula sa teacher turned businesswoman. Yan ang bibida nating negosyo sa Kitang-Kita. Cannoli, beignet, at macarons. Ilan lang yan sa nakakasosyal na desserts na hatid ni Christine sa Katie's Kitchen. Taong 2014, sinimula ni Christine, isang dating preschool teacher, ang pagbebenta ng homemade spread sa puhunang 3,000 pesos. Itinigil niya ang negosyo ng panandalian noong 2016 at tinuloy lamang ito noong panahon ng pandemya, hatid ang bagong produkto, ang beignet. Dito na nanganak ang kanyang mga produkto na iba't ibang desserts at homemade artisanal butter na hango sa kanyang travels abroad. Ngayon, nananatiling home business ang Katie's Kitchen at kumikita na ng 150,000 pesos kada buwan. Isang patunay na success is sweeter the second time around. At eto na, yan na, nagpaparamdam na. Para mas lalong Happy Friday ang feels natin, may pasample tayo dito sa studio at makakasama natin ang live si Christine ng Katie's Kitchen. Christine, good morning. Good morning, Christine. Okay, so tatlo yung specialty ninyo.
Cannoli, beignet, and macaron, no? Yes. Okay, ano ba yung mga dala mo sa amin this morning? Actually, so dala ko yun. Tapos meron din ako mga pies. Ayan. Anong klaseng pie? Ito, I have apple pie. Apple pie. Coconut pie na may ube and langka. Pinang-Pinoy. Yes, yes. Ube at langka ito. Yes, inside. And then I also have scones. Scones, ayan. Yes. Perfect sa kape. Yes. Oo. May isa pa pala ako, butter. Butter, oo. Kukunin ko siya later. Sige. Pero ito, ano yung kakaiba sa macarons mo, halimbawa? Yung macarons ko, yung flavor niya iba kasi meron akong passion fruit. And then, nakadepende sa kulay. Yes. And Earl Grey. So yun Earl yung mga Grey. hindi masyadong common. Ano mabenta sa macarons mo? If ever yung mabenta dito, yung Earl Grey, yung Okay. passion fruit, tsaka yung salted caramel. Ito. Earl Grey dito. Silaan nyo. Ito yung Wala natin mukhang... yung Earl Grey. Ito ba? Ito yung mukhang hamburger, ano? Ito, ano? Actually, I put a twist into their names. So it's Drake's passion fruit. Drake. You know the song? Yeah. Galing. This is salted caramel. Salted caramel, okay. Oh, sorry. That's Deja Brew. Deja Brew. Cheers. Yeah. Passion fruit. Okay, so bukod sa ating macarons, meron ka ring mga cannoli. Yes, Ano ba ang cannoli. cannoli muna para mas So maigi yung mga cannoli kapatid is natin? dessert in Italy. It's made out of fried shell, and then it's spiked with ricotta. But for my version, I also put mascarpone. So it's creamier. Yan. Bakit mo nakahiligan yung mga ganito? Sa travels ko, kasi mahilig ako mag-travel. Tsaka, syempre, kumain na rin since nandun ako. Yes. Kinisa yung sarap. Sarap. Ang Ang sarap, perfect ano? ng texture niya, di ba? Very crumbly din. Tapos yung gitna. Ito na. Napakadaling Malapot, super sweet. kainin. I love it. Ito naman, beignet. Okay, Yes. para sa mga kapatid natin, ano ba ang beignet? Yung beignet naman ay French donut. Sorry. Ito, yung sa dulo. This one, yes. Beignet. Yes. Okay. Yes. Ito. And this is what I started during the pandemic. The beignets. Ito yung beignet. I Yan din started ang unang with... bumenta sa'yo. Yes, Oo. totoo. Bakit Yun. siya bumenta kaya? Alam mo naman mga Pinoy, di ba mahilig sa donut? Sa lalo ng pandemic, naghahanap ng bago. Totoo. Oo. So yun, I had to introduce it kasi yun nga dati nga akala nila bagnet siya. Kasi dun sa spelling. So I had to say na beignet siya and it's a French donut. It's a French donut. Ano bang kaibahan ng French donut sa regular na donut? Yung regular na donut mas matamis. Right. Tikman mo na, Q. Go. Ang ating Beignet? beignet. Oo. Okay. Yung beignet talaga actually wala siyang filling. Oo. Talaga? Oo. Ito mukhang may feeling siya. May filling to cater lang to the palate ng mga I see. Pinoy. So ito, anong flavor ito ulit? Ito strawberry. Strawberry ito. Ito actually milk beignets. Ito Milk? naman, instead na sugar powder, milk powder siya with sugar powder. Mahilig ako sa milk So, powder medyo actually. milk Sige. Alam mo, nakakatuwa ka sa kanya, Q. Bago siya maging negosyante, preschool teacher tong si Christine. Bakit mo naisipang pasukin to from being a preschool teacher? Paano ba yung nakatulong sa pagnenegosyo mo? Well, pinasok ko to dahil unang-una, mahilig naman ako kumain. Tsaka mahilig na magluto. In fact, nung preschool teacher ako, nag-cooking lessons ako. Wow! During the summer. So, Parang nagkaroon ng home living education agad yung mga preschool. So, yun, naturally, ito talaga hilig ko. Oo. Pero ano yung mga malalaking hamon for you? Especially, you started online talaga yung business no? So, ano yung challenges for you? Yung challenge sa akin, sa ngayon, wala kasi akong sariling delivery service. So, ginagamit ko, lalo. Existing platform. So, minsan, syempre, hindi naman sila on time. Right. Or nag-double booking sila. Yan yung challenge ko ngayon. Oo. Pinaka-challenge. Tama. Pero alam mo, challenge din para sa amin ni Justin na ubusin lahat to. Parang kailangan natin ng diba? Parang kailangan natin ng karamay. Let's go. Oo. Chicken fun! Meron dyan ito yung mga totoong sweet tooth din Oo What is this again? Are these donuts? Beignet. Yes. But these look appetizing, Mama. Parang bago ba kainin, kailangan alam mo muna kung paano yung pagkakapronounce ng pagkain. Hindi ako bumibili ng kahit anong hindi ko ma-pronounce. Pero lahat Wait, so ito. tell me which one is good. Is this pistachio? Yes, pistachio. So actually, with cannoli, I started with 3 flavors.
Chocolato, Pistachio, and Classico. Okay, I will get both the first. The cannoli. Yes. No. I'm not being shy. Buti rin lang hindi ka fasting today, Mama Dim. So, Christine, habang kumukuha sila, ano ba ang price point ng ating mga products? Okay, yung scones ko, 100 pesos each. Ano masabi mo? Yes. Parang pang 500 pesos. Oo. Sobrang rich. Nakakasosyal, di ba? Sobrang rich. And then I have Ito. Scones. I have here clotted cream and jam for it. May spreads ka rin. I wanna try. Is it warm? Yes. Don't get mine, ha? Don't get mine. Okay. And then I have your apple pie. What is it? Dolly's Scones. scone. Plain scone and raisin scone. And then this one, apple pie, is 1-2. Wow! And then for macarons, I have box of 5 for 400. 400. And box of 8 for 800. Pwede na. Yes. And then cannoli natin. And then yung cannoli, I have, so I have 12 flavors. Okay. And then I have box of 4 at 600, box of 6, 820, and box of 12 at 1.5. Nice. That cheese is And then for very the good. beignets, Beignets. the one that aren't filled, it starts at 300. Then the filled donuts are at 400. Okay. Okay. Sarap ng scones. It's so good. Panalo, no? Sarap samahan ng kape. Totoo. Mismo. Perfect. Tiba ngayon, yung candy sprinkle, na cannoli. That one is my birthday cannoli. Oh! Yeah. Your birthday cannoli. Celebrate. Kasi parang nauso na yun, di ba? Okay, let's sprinkle. Tama. Birthday. Okay, Christine, para sa mga kapatid natin na gusto kang kontakin, gusto kong umorder sa inyo, paano ka mahanap? Pwede nila ako i-message sa Instagram, Katie's Kitchen 11. And then, pwede rin i-message yung cellphone at 0917-843-4454. And meron din pala kaming Facebook page. That's amazing. Alright, so again, Katie's Kitchen, maraming salamat, Christine, sa pagbisita sa amin this morning. Thank you, Christine. Everything is super sarap. True. Ngayon naman, makinig na ng mabuti. Maghanda na rin po for selfie dahil oras na para sa ating Sulit TV Kagumoka Ako Question of the Day. Ang tanong, anong nilulook forward mo kapag weekend na? Again, anong nilulook forward mo pag weekend na? Ipadala na po ang inyong sagot kasama ng inyong bonggang selfie for a chance to win Sulit TV. Babasahin po namin yan mamaya bago matapos ang show. Correct. Alam mo, ang gusto kong tanungan yan, Mama Dim, si Frontline Trabaho! weekend. Trabaho! Where nilulook forward natin pag weekend? Work is life, para kay Jess. Ako, I look forward to watching Jess. So, I watch you guys every weekend. Yan ang magandang sagot. Yeah. At ito na sa ating pagbabalik, pang-international ang husay at galing pagdating sa sayawan dahil sa sila lang naman ang nakasamang mag-perform ng South Korean singer-songwriter na si IU noong mag-concert siya dito sa bansa. Abangan ang kanilang performance live. At sa loading sikat, mamangha sa kanyang galing sa musika dahil nagbabalik sa music scene ang isa sa mga hinahangaang singer-songwriter. Haharanahin niya tayo mamaya ng kanyang bagong single na Kahit Pa Anong Mangyari. Live natin siyang makakasama, si Keiko! At sa Legal Bato, ipaliliwanag ni Atty. Buko ang tinatawag na Eddie Garcia Law. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Kayo po ay nakatutok pa rin sa Good Morning Kapatid. Kaway-kaway po sa mga kapwa namin nagtatrabaho sa telebisyon at pelikula. Hello! 5 taon makalipas ang pagpanaw ng veteranong aktor na si Eddie Garcia, pirmado na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang Republic Act 11996 o ang Eddie Garcia Law.
Ano nga ba ang nilalayo ng batas na ito? Yan ang hihimayan ni Attorney Buko dito sa Legal Bato. Attorney, ano po ba yung Eddie Garcia Law? Ang Eddie Garcia Law o ang Republic Act 11996 ay naglalayong magbigay proteksyon at masiguro ang kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ang batas ay pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong May 24 at ito'y nag-ugat sa pagkamatay ng veteranong aktor na si Eddie Garcia sa isang aksidente habang nagsushooting. Ang bagong batas ay nagtatakda na ang worker at employer o principal ay kailangan pumirma ng isang kasunduan o employment contract bago gawin ang anumang trabaho, maging TV programan, commercial o pelikula. Itinatakda din ng Eddie Garcia Law na dapat sundin ang minimum wage law at mga benepisyo para sa mga nagtatrabaho sa industriya sa pelikula at TV tulad ng SSS benefits, yung benefit ng pag-ibig at ng PhilHealth. Attorney, kahit po ba ako ay isang utility at contractual lang, covered pa rin ba ako ng Eddie Garcia Law? Yes po, covered po kayo ng Eddie Garcia Law. Binibigyang proteksyon ng batas na ito ang lahat ng nagtatrabaho sa industriya ng TV at pelikula kahit ano pa ang iyong kontrata. Kahit casual, job order, contract of service, utility o kahit extra lang at walang kontrata. Ang layunin ng batas ay masiguro na lahat ng nagtatrabaho sa industriya ng TV at pelikula ay may proteksyon sa kanilang trabaho, sweldo at mga benepisyo. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Patong na bagay ang dapat isipin. Parang walang hangganang mga bayarin. Ngunit kahit sa magulong mundo, di magbabago ang pangarap ko. Ikaw ang kasama hanggang pagtanda, pag-ugod-ugod na di makasalita. Kahit pa anong mangyari, buhay man ay di madalit, walang pagmamayari, kailan may di pagpapalit at hindi maaari. Tayong dalawa'y di magkasabay, kahit pa anong mangyari. Wala nang masasaya pa dahil akin ka. Gumagaan ang lahat ng dinadala. Asahan mo sa magulong bundok, pangarap mo ay ang pangarap ko. Tuloy-tuloy lamang hanggang pag
papalitan, hindi maaari. Tayong dalawa'y magkaiwalay. Kahit pa anong mangyari, buhay man ay di madali. Walang pagmamayari, kailan may di pagpapalitan, hindi maaari. Tayong dalawa'y di magkasabay. Kahit pa anong mangyari, kahit pa anong mangyari. Kahit pa anong mangyari. Bravo! Thank you! Welcome! Singer, songwriter, Kiko Nazario. Good morning! Welcome, Keiko! Oy, friend! Nakikita kami halos every Sunday, actually. Sa church. Wow, that's amazing. Wait, eto, okay. This new single talks about overcoming challenges in married life. Are you already married? Yes. Okay, For how long? almost 4 years. This December. Ah! Are you Kay Jem, speaking nandito siya. about... Hi, Jem! Yeah, my husband. Are you speaking about your challenges in your marriage? Yeah, because actually when I wrote this, kaya ko siya nasulat kasi umabot sa point na 700 pesos na lang yung pera namin. Tapos kailangan na namin magbayad ng mga kung ano-ano, ng mga bills, ganyan. But yeah, so it was the reason why I got to write this song. Napakinig tuloy uli ako sa lyrics. Parang Kaya pala may part na, no? Hindi matapos-tapos na bayarin. Yung literal. Kaya yun yung unang-unang lyrics. Literal. I think what I love about this, Mama, is that parang sapul na sapul yung mensahe. Hindi kadalasan pinag-uusapan to. Kasi sa married life, either ayaw nyo na lang pag-usapan kasi pagod na kayo at mag-give up na kayo. Pero Keiko is saying na kahit pa anong mangyari. It's like a promise song, really. Oy. Ako naman kasi, I was so honed into yung pagka-distinct ng boses ni Keiko. Yeah. Yes. Unlike any other voice. How would you describe your own voice? Yan. Hindi ko alam. Sige nga. Paano ba? Who are your influences nila? Ang dami kasi. Feeling ko kasi, with like all of the artists that I've listened to, feeling ko ano lang siya until I found my voice. Pero syempre, for sure, sila Pichi Naday, Yun nga. Barbie Almalbis. I was about to say kanina pa pinapakinggan kita, parang it brings me back to that era ng early 2000s na mga babaeng rockstar. Yun. Diba? Oo nga, okay lang ba na? Hindi ko kasi naisip yung dalagang Pilipinang mahinhin. Iisip ko, palaban ito. At talagang Feeling walang ko rin meron naman susukuan. Walang susuko. Pero kanina si binanggit mo, the song is a promise song. So, ikaw din ba sa career mo, sa paggawa mo ng kanta, it's always been a collaboration, hindi man musically, pero collaboration pag-uusap ninyo mag-asawa? For sure now, especially because he's also a singer-songwriter. So, whenever I write songs, of course, he's the first person that I go to and like, okay, listen to this. And sometimes he would tell me, may konti ka pa pwedeng baguhin, or But so, it's really a collaboration, for sure. But he also lets me like write my own songs. But like, I can always go to him and just, ask his opinion. What do you think about this? And he's really good also. Oh, I bet. He's very good. Sana next time madinig natin na siya, no? Yan, bukas daw. Bukas siya. Pwede. Kaso Monday. Sa Monday. Sa Good Morning Kapatid. Sa Monday. Pero Keiko, out of all the songs that you have made and written, ano yung pinaka-favorite mo? So far, meron ba? Hi. Parang hirap. Siguro, of course, obviously, this is one of my favorites. Kasi nga, it really speaks about, like, my season now. Yeah. But I also love my song Obra. It was I released it back in 2022, and it's parang correlating growth, love, and hope to art. Kaya siya Obra, masterpiece in English. Nice. Pero ito, how does it feel now to be releasing this music as an independent artist again? Super, I love it.
obviously, I also loved being under a label, but like, kasi I started talaga when I was 21 years old, like 2012, I started na being independent talaga. And once I found na, okay, I love this community, I also just parang going back to, from a label and then going back to being independent. Parang sobrang na-miss ko siya, nagustuhan ko siya. So I'm just really enjoying the season. I love it. Yeah. Ako naman nag-math sa ulo ko kasi parang super relate ang mga Gen Z sa'yo. Pero millennial ka pala. Matanda na rin. Matanda na rin. More than a decade na ako talaga. No, but Keiko, siguro ako lang parang i-wrap ko lang by saying na habang nakikinig ako sa'yo, pinapakinggan kita, you would constantly mention season, this is the season of my life. Ito yung season na ni-write ko to, nung season ko na to. And I'm a big fan of that, honoring one seasons, because you would not have written this song if it were not for that season na 700 pesos na lang yung laman ng bank account yung mag-asawa. Ako siguro, coming out of, kasi storyteller ka as a singer, ano na lang yung, kunwari ako, bago ko sa musika mo, first time kong maririnig yung mensahe mo, kung nasa na kung punto ng buhay ko, ano palagay mo, sino palagay mo yung pinaka nakakausap mo na audience? Yung, kumbaga, kung right ito, now? Yes, right now. Actually, even with my new song, kahit paano mangyari, even if I wrote it about like that one particular season of my life with my husband, parang when I was listening to it, nung na-mix na and na-master na, parang naalala ko rin actually yung parang buhay ko as a musician. Just like, na parang you're not giving up because you know that it's your calling. So I feel like my message, not just in my season now, but as an artist in general, it's really giving hope to any generation because I think it's so important to think about all generations, diba? So I hope that my music and me as an artist can speak about anything that can uplift all generations. That's right. And as you can tell, diba, parang Keiko is an artist who has a lot of heart. Yeah. And he's very intelligent din. And of course, magaling pa kumanta, diba? So that makes for a perfect song to inspire people. Saka parang faith really plays a big factor in your music. For sure. Yeah. Alright. Sabi nga, padayon. Padayon. Yeah. Keep going. Keiko, thank you, thank you. Thank So you. where can we contact you? Do you have any upcoming gigs that you want our kapatids to go to? Actually, I just want to promote, of course, my single, Kahit Pa Anong Mangyari. Sana mapakinggan yung lahat. And of course, my music, Keiko Necesario. And you can follow me on my Instagram. It's at Keiko Sounds Like, Keiko Sounds Like. And yeah, Keiko Necesario on my other social media platforms. And as of right now, if you just follow me there, you can get updated sa mga next gigs ko. So, alright. Thank you very much, Keiko. Napakahusay. Pero ito mga kapatid, konting paalala po muna tayo. Hi, Miss Evelyn. Nice to meet you. Yes. Kumusta yung buhay mo rito sa Switzerland? Gusto mong malaman? Yes, sure. Halika. I'll show you the world. Bonjour, I'm Evelyn Vargas Canable, an actress, filmmaker, producer, consultant of Philippine cinema. And here is my MX3 story. So this is the grand city of Freeburg. Ang ganda, Ma'am Evelyn. Diba? Symbolic to be an ambassador of MX3. Para lang yung mangustin. Yes. Pinaplant, tapos yung mga fruits niya, ini-scatter. You share it. Tama-tama sa inyo tong MX3 kasi it's natural. It's really healthy because, number one, it's antioxidant. Tapos anti-inflammatory. Nagwo-walk kami araw-araw. Since I started taking MX3, it gives you the stamina more. MX3 capsule really works. It's really a blessing, and I feel it's a God's gift to me. Thank you for trusting MX3. MX3, iwas-iwas sa sakit with proper diet and healthy lifestyle. Gets?
Mamaya sa Frontline sa Umaga Express, halaga ng pinsala ng bagyong Aghon sa sektor ng agrikultura umabot na sa 1 bilyong piso. Ilang bahagi ng Metro Manila mawawala ng tubig simula mamayang gabi. At cast ng upcoming serye na Lavender Fields, ipinasilip na. Huwag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasaro ang Good Morning Kapatid! Ilang umaarangkadang mga balita ngayong araw kasama si Ruth Cabal. Pumalo na sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng pananalasa ng bagyong Aghon sa bansa. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, pinakamalaking parte dyan ang higit 100 infrastrukturang nasira sa Calabar Zone na may kabuuang halaga na 942.5 million pesos. Bukod dyan, may higit 7,000 bahay rin ang nasira sa Calabar Zone at Eastern Visayas. Samantala, umabot naman sa 85.6 billion pesos ang pinsala sa agrikultura sa Calabar Zone at Mimaropa. Higit 1,000 magsasaka at mangingisda ang apektado dahil dyan. Base sa huling datos, higit 152,000 na individual ang apektado matapos ang hagupit ng bagyo. 8 ang sugatan, habang 6 ang nasawi. Matatanda ang 9 beses naglandfall ang bagyong Aghon sa Visayas at Southern Luzon noong nakaraang linggo. Mawawala ng tubig ang ilang customer ng Manila Water simula mamayang gabi. Magsasagawa kasi ng maintenance activities ang kumpanya sa ilang bahagi ng Metro Manila. Magsisimula ito sa Quezon City mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 bukas ng umaga. Sa Lunes ng gabi naman, magsisimula ang water interruption sa Marikina at Pateros. Mawawalan ulit ang Marikina ng tubig kinagabihan ng Huwebes. May alok na 900 trabaho sa gaganaping job fair sa Parañaque sa darating na Miyerkules. Partikular na hiring para sa mga technician, electrician, driver, administrative staff at service crew. May mga bakante posisyon din para sa mga sales associates, production helper, graphic artist, housekeeping staff, room attendants at receptionist. Gagawin ang mega job fair sa Parañaque Sports Complex sa June 12 mula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon. Magdala lang po kayo ng 10 kopya ng inyong resume. Inaabisuhan din ang mga aplikante na magsuot ng smart, casual attire. Yan ang mga pinaspasan nating balita ngayong umaga. Tutok lang sa News 5 at News 5 everywhere sa online para sa iba pang mga update. Salamat, Ruth. Eto naman po, balik prime time ang aktres na si Jody Santa Maria sa upcoming serye na Lavender Fields. Sa pahapyaw ng bagong proyekto na reveal, nabibida si Jody bilang titular character ng serye. Aniya, ito ang unang action drama series sa pagbibidahan niya. Sa ngayon, si Jody pa lang po ang kumpirmadong cast member. Pero kwento ng aktres, bigatin din ang mga makakasama niya sa proyektong ito. Inalala naman po ni John Arcilla ang 125th death anniversary ng bayaning si General Antonio Luna. Sa Instagram, ibinahagi ng aktor ang larawan ni Luna. Sa caption, sinabi niyang, "Long live Philippine Heroes." Kilala si Arcilla sa pagganap niya bilang Antonio Luna sa 2015 na pelikulang General Luna. Umani ito ng iba't ibang awards at pagkilala. Sinabi na rin noon ni Arcilla na gusto niyang gumanap bilang Juan Luna, ang kapatid ni General Luna na nagpinta sa Spolarium. Sa ngayon, abala ang aktor sa upcoming serye niya na Pamilya Sagrado. Panibagong LSS na naman po ang hatid ng American singer na si Sabrina Carpenter sa kanyang bagong single na Please, Please, Please. Inalabas na ni Sabrina ang kanyang bagong pop hit kasama ng music video nito ngayong umaga. Kasama niya sa music video ang kanyang boyfriend na si Barry Keoghan.
Ito na ang ikalawang single ni Sabrina mula sa kanyang upcoming album na Short and Sweet. Nauna na kasing nilabas ng singer ang worldwide hit na Espresso. Mapapakinggan ang kanyang bagong album sa August 23. Ayan, napakaganda. At eto naman po sa aming pagbabalik. Makipagkulitan tayo sa talented fangirls ni Korean superstar IU. IU's junior dancers, live na live! Tuloy-tuloy lang ang good vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasama sa umaga. Good morning, kapatid! Kasi you're dancing with IU! Yes! Ito na nga po, mga kapatid! IU Junior Dancers! Nice! Good morning, good morning. Good morning! So how many of you again? Ilang girls to? We Ilan have kayo? 10 girls. 10 today. Wait, unahin ko rin. This is Arian. She's Lian's close friend. They're BFFs. Yes. That's Arian. And of course, all the girls are here. This is the same song you guys na dance to, right? Sa concert itself. So si Ayu na lang yung kulang sa gitna kanina talaga. There are 2 girls also who performed with us. Ayun. Nice. So guys, ano yung feeling na nakasama niyo si Ayu mag-perform? Who wants to answer that? What's the answer? How about you? Anong pakiramdam? Nahihiya. Ayan! There you go. What's your name first? Juliana. Juliana. How young are you, Juliana? I'm 9. 9. So how does it feel? It feels amazing and exciting to be with IU. Nice. Are you a big fan of IU? Yeah. Yeah. What's your favorite IU song? Still the same song we dance. Oh! Arian, how many days did you practice? Just like about 3 days. Okay. Yes, including the rehearsal na po the day before. We only practiced this dance, this whole choreography for 3 days. Yeah. Naku, ang daming mga IU fans at sabi sana, Oo, pero yun nga, paano ba kayo nakapag-audition or paano kayo nakapasok? How did IU discover you guys? Kasi IU is a big How about you? superstar eh. Yeah. Adri. What's your name? I'm Adri. Adri. Hi, Adri. IU, we had to audition for IU. We had to send a video, and I think the Koreans were the ones who picked us. So, isa-isa, you all sent individual videos. Individual videos. So, hindi kayo magkakaklase. Doon na lang kayo nagkakilala. Is anybody younger than 9 years old? How old are you? Sino pinakabata? Who's the youngest? 9. So, I think 9 up to 16. You know what? Ito yan, pinakabata, 9 years old. Siya lang naman yung nagkaroon ng solo act with IU. Oh. Si Wednesday! Yeah! So how does it feel, Wednesday, to actually be performing solo with IU? It felt amazing, and I was nervous at first. And then when the stage was going up and down, it felt fun. Yeah! Wait, what do you mean? There was a section that you had... It was like up. Oh! Nice. Kakatakot? Ayan yung video niya. Hindi ka natakot? Alam mo kung sinong natakot at ninervyos? Your mom and dad.
Ay, nako, nakikita namin yung mga magulang nito, mga batang ito. Ayan, dito sa studio, nanonood at very proud. Kami rin po, very proud sa inyong mga anak. Yes. Very proud bilang mga Pinoy na kayo ay talagang represent. Yes, at saka ako, mami, proud tita ng mga batang to. Yes! Actually, bilang nakapink ka, pwede naman pala. Pwede. Pwede ikaw na si Ayu today. I-shot ni Marwan sample. Ha, okay. Yay! Maraming salamat sa ating IU Junior Dancer. Sana kayo ay tuluyang pang sumayaw. I hope you continue dancing. At ito yun, I hope they can continue the friendship. I'm sure they've built something over the Oo, past at saka 3 malay years. mo, next time, more acts na ang gagawin nila for big superstars Wow! as well. Oo. At saka mga local superstars natin dito. Pero alam niyo ba kung sinong big fan ni Ayu? Etong At susunod sinong natin best papakilala. dancer? At best dancer, Hmm. si Justin. Kasama ni Mama Dims. Yan! Punta tayo sa kanila. Ayan! IU fan! Uy, busy. Oh, di ba? Nagda-drawing. Okay. Fun drawing time, Dims, ha? Oo, ito. Drawing tayo. Nakita niyo naman po. Si Bluey. Diba? O, shoutout po sa ating mga kapatid na chikiting at sa mga tulad din namin na kids at heart, lalong-lalo na sa mga nahumaling ngayon sa pinakabago nating Playmate sa umaga. Cute to! Yay! Paano ba naman? Full of energy siya, diba, Dims? Oozing, of course, ang cuteness niya. Play lang siya, diba? At always trending na friendly puppy na si Bluey! Napapanood ngayon ang Bluey, Lunes hanggang Biyernes dito sa TV5 bago ang Frontline sa umaga. Yun. Sabado, 8:30 a.m. naman at Linggo, 9 a.m. Tsaka Dims, Tagalog dubbed din siya. Kaya naman super relate ang mas marami nating mga kapatid. At saka perfect din yan para sa mga kapatid natin na yung mga anak nila dahil sa eskwelahan, laging nag-i-English, matututong mag-Tagalog. At dahil dyan, extend natin ang Bluey Fever hanggang good morning, kapatid. Sali na po sa aming Bluey Gumoka Guhit Mo, kapatid. Okay. Ang ating pong mechanics, i-drawing lamang ang ating Bluey character for the next week. Ito po yan. At ngayong linggo, si Bluey mismo ang ating bibigyan ng spotlight. Mag-selfie with your Bluey artwork. O, kunwari, na-drawing niyo na po. Magsa-selfie kayo ng ganyan. Dito yung TV, ganyan. Para ano. I-send po sa aming Good Morning Kapatid Facebook page. Diba? At huwag kalimutan ilagay ang inyong pangalan, edad, address, at contact number. Pipili kami daily ng itatampok namin patok na entry. Ang winner may exclusive Bluey merch sa amin. Yay! Kaya naman, mga kapatid at mga ka-Bluey, ready, get set, at drawing na! Okay, ito naman po, buhos na ang saya sa ating Good Morning Kapatid Facebook page. Heto po ang ilan sa mga pinadala sa ating selfie ng ating kapatid. Cute! Hello! Good morning! Oh, sa PC siya, sa computer siya. Ito, dami talaga nanonood sa cellphone. Yes! No? Ganun na talaga kasi pag may ginagawa kang gawaing bahay, sa phone ka na nanonood. Thank you so much po mga kapatid. Keep sending lang po ang inyong mga selfies at sagot na rin sa ating question of the day. Ilagay niyo po kung saang lugar kayo naroroon at malay ninyo kayo pang manalo sa aming Sulit TV. Para sa extra sulit na panonood! Sa ating pong pagbabalik, karerahan tayo habang nakasuot sa sako. Yan ang ating pampag-good vibes idea this Friday sa Palarong Pampasaya. Sino kaya ang mananalo? Ako! Yay! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa iyong Happy Morning Kasalo ang Good Morning Kapatid!
at good vibes ngayong umaga. At dahil biyernes na ngayon, dapat medyo intense din ang ating game, ha? Ito, galaw-galaw. At makisaya kayo. Hala, ayun na, ganun. Ganun po. Eto na, sabay-sabay. Palarong Pampasaya! Intense ang ating laro ngayong umaga. Tawagin natin itong Laro Tayo, Sako-Sako. At para sa ating mechanics, panoorin niyo po ito. Palarong Pampasaya, laro tayo, sako-sako. Ang mechanics. As usual, meron tayong 2 grupo. Ang bawat grupo ay may tig-3 pares na miyembro. Paunahan lang ang mga pares sa pagtalon paikot sa mesa habang nasa sako. Ang challenge, kailangang tig-1 paa lang na magpares ang nasa loob ng sako para tuluyang makatalon at umusad paikot sa mesa. Matapos umikot, kailangan namang i-flip ang water bottle sa dulo ng mesa at mapatayo. Kapag nagawa ito, iikot sila ulit ng 1 beses at tatalon ulit pabalik sa mga kamiyembro. Hanggang sa ang lahat ng pares ng kada grupo, 2 beses nang nakaikot at nakapag-flip ng bote sa mesa. Ang unang grupo na makakatapos ng ating sack race, panalo. Okay, ito yung sako. May sako kayo sa bahay. Gayahin nyo. Sample natin. Kunyari, mag-teammate si... Eto, sige, si Maui tsaka si Justin. Yan. Kasi, nag-isang paa. Yan, sample. Ako, mapapainom na naman ng kalamansi yan. Ready? Tapos, isang ikot around the table. Go! 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 Jump! 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 Yan, oo, yan. Jump! 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 Okay. Sila. Tapos, Yung isang ikot lang. Okay, isang ikot. Tapos, isang bottle flip. Bottle flip. Bottle flip. Yan. O, isa pa. Sige, sige. Kaya-kaya. Okay. Hindi pala kaya. Okay, hindi pala kaya. Ayun. Okay, Kunyari, tumayo na. Okay. Tapos isa pala. Isa pang ikot ulit. Ikot, 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 ikot. Yan. Pwede kumanta habang umiikot. Alam mo, you can just see. Yun. Yun. Kala nyo madali, ha? Okay. Tapos, sunod na naman. Yung sunod naman. Okay? Ayan. So, papatayo o hindi? Mawi, tatayo. Kailangan tatayo. Para susunod na, ikot. Yun. Ano kaya yun? Kailangan talaga mag-flip. Okay, game na kayo. Girls versus boys. Saan po kayo kampe? Tignan natin kung mananalo I ang have a girls. question. Isa lang ang pwede mag-flip ng bottle? Hindi. Pwedeng isa-isa. Basta 1 at a time, kahit sino sa inyong mag-partner. Basta 1 at a time. Pagka Game. nakatayo, ikot uli. Ready na? Asa Ready. na? Pila-pila na para sige. makita natin. Animan to. Sino One mauna host, sa one inyo? staff. Ayo. Gawin natin? Okay? Sige. O, may Yeah. konting, Sige. tinan mo na? May konting ano. Pasok na. Meron silang konting Hoy, ano yan? strategy. Papasok na gagad? Wala muna! Pasok na. Okay. Umpisahan natin ang pasok na. Yung una pa lang. Pwede na ba? Yung una lang. Palarong dayaan? Una lang. Pasok na, pasok na. Oh, sige. Okay. So, si CJ at saka si Alex. Ibaba mo! Okay? Para hindi kayo magbanggaan. Naka-off-white pa naman ako na. Doon ang ikot, ha? Isang ikot lang ba yan? Isang Kailangan ikot? matapos tayo bago pumasok ang face-to-face. Ready? Ready? Paikot doon. And 3, 2, 1, separate! Go! 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 Bawi! 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 Flip! Water flip. Hop! Hop! Ala! Ala! Hop! Hop! Naku, sabi sa inyo, hindi madali ito. Ay, naku, mga hindi nag-practice. Isa pa! Bawal ang pass! Dito, patay tayo dito! Patay tayo dito! Face to face Patay na. tayo! Oo nga! Eto na, Itbulaga! Eto na, Itbulaga! Oh! Ikot! Let's go, girls! Let's go, girls! Kaya, let's go, girls! Let's go! Let's go, girls! Whoop! Naku, ayan na yung mga boys! Mahirap yan! Habang nag-iikot pa. Mahirap yan! Hindi pwede artista dyan! Skills yan! Skills yan! Skills yan! Okay. Hindi pwede dramatic actress dyan! Hindi pwede tagal sa showbiz! Let's go! Habol kayo! Hindi pwede yan! Habol kayo! Ay! Hindi pwede yan! Walang malakas-lakas dito! May nang-aasar! Babae nyo lang, babae nyo lang! Dito, habol Hirap yung dito. dimples, Isa hirap na yung lang. dimples. Kaya nyo to, kaya nyo to. Naiinis na! Kaya nyo to, kaya nyo to. Laki mo lang! Huwag ganon, ganon lang. Go! 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 Let's go, Martina! Go, go, go! Isa na
nanalo yung dimples. Interviewin natin ang mga lalaki. Palakpakan natin, Alex, anong sikreto? Ang sikreto dyan is prayers, and concentration, and then you know, the ability, yung lahat ng mga pinananas mo sa buhay. Ipo-focus mo lang dun sa you'd like to thank God for helping us. Alam mo, nagising ako ngayong umaga. Sabi ko, anong goal ko ngayong umaga? Pwede yan sa good morning kakapatid at para patayuin itong bote na to. I would like to thank my parents sa pagpapalaisayan ng maayos. Alam mo, tama yung pagpapasalamat mo dahil ngayong araw na to, hindi ka iinom ng suka. Hindi ka magsashot ng suka. Oh my gosh! Shot ng suka. Salamat sa parents ko sa pagpapaaral sa amin. Alam mo, buti may spills ako. Mamaya na to, ha? Ani, let's go, girls. Kaya na to. Maui, how does it feel? Na ilang days ka nang natatalo? Hindi ka tanong nun. Nung nalaman ko na hindi ko kampi si Maui, sabi ko, ay, panalo tayo. Kulang pa na isa. Okay, eto na. Let's go. Teka, ito isa pa isa. Martina. Halika, sabay-sabay na kayo. Sabay-sabay, ha? Kuya, take one for the team. Take one for the team. Sige na, kuya. Okay, cheers. Ready, and shot, 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 shot. Ay, wala, hindi inubot. Asbay, nanalo na po sa ating kagumuha ako dahil by Sulit TV. Congratulations po kay Aya Riley Daria Salazar. Sabi niya, ang laki. Ang laki. Ang laki. Ano daw? Ang laki daw ng ngiti niya pag nanonood ng Good Morning Kapatid. Forward sa pag-weekend na maliwanag sa panahon dahil ito ay Labada Day, Family Day, Day of the Mister. Kaya lagi namin ginagawa ay kumain ng lunch sa bakuran. Pag naulan naman, movie marathon. Tapos magluluto ako ng masarap na merienda o snack. Masayang bonding kasama ang buong pamilya. Panalo rin po si Che Reynancia. Sabi niya, ang nilulook forward ko po tuwing weekend ay ang makapagpahinga mula sa isang linggo ng gawaing bahay at makabanding ang aking pamilya. Most especially ang aking mga chikiting watching from Tacloban City. Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong Sulit TV. Buti na lang talaga. Malaki-laking pahinga ang kailangan yan. Talaga! Yeah! And that is it para sa ating Good Mood Friday! Yeah! Mga mulang umaga, nahitin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kit pa rin po tayo sa Lunes, mga kapatid. Enjoy lang ang araw. Mag-spread ng good vibes palagi. Maraming salamat ang Secret Weapon ng Boys Team! Fighting lang yan. It's all about physics! Cheers po! Mula sa inyong paboritong kasalo sa umaga, Good morning!